Mainit na tensyon ang sumabog sa loob ng Senado ngayong araw matapos magharap si Senator Raffy Tulfo at Bureau of Fire Protection Chief Louie Puracan Lazo sa isang pagdinig. Ayon sa mga saksi, uminit ang diskusyon ng tanungin ni Senator Tulfo si Chief Lazo tungkol sa mga umunoy irregularidad at katiwalian sa hanay ng BFP. Sa gitna ng mainit na palitan ng mga salita, muntik nang mauwi sa pisikalan na konfrontasyon ang sagutan dahilan upang pansamantalang ihinto ang pagdinig. Napuno ng matinding akusasyon ang naturang pagdinig kung saan maring itinanggi ni Chief Lazo ang mga paratang at sinabing walang basihan ang mga ito. Ngunit hindi napigilan ni Senator Tulfo ang kanyang galit, lalo na't may mga testigong naglabasan umano ng ebidensya hinggil sa maling paggamit ng pondo at kapabayaan sa tungkulin. Ilang senador ang agad naman namagitan upang awatin ang tensyon at ipagpatuloy ang proseso sa maayos na paraan. Samantala, nananawagan ng publiko ng patas at makatarungang imbestigasyon sa mga isyong binanggit sa naturang hearing. Inaasahan din maglalabas ng opisyal na pahayag ang Senado upang linawin ang mga naging kaganapan. Patuloy naming tututukan ang pag-usad ng imbestigasyong ito at ang magiging epekto nito sa integridad ng mga institusyon ng pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Sa mga pangyayari sa kanyang buhay. So how many kids do you have? 2. So how many kids do you have? 2. Ito ay taong 2021. Tandaan natin na nag-meet na sila ni Miss Grandy noong 13 years old pa lang itong bata. So mga 1997 na yun. Kaya nga niya ipinapasyal at sinama pang kumain at sinama pa at ipinakilala sa kanya mga kapatid na at that time ay kasama yung mga girlfriends di umano. So bakit nung tinanong siya ni Miss Corina Sanchez ay sinabi niyang walang kagatul-gatul na dalawa lang yung kanyang anak? So how many kids do you have? 2. Samantalang noong 2019, lumabas na siya sa ere dahil kinikikilan daw siya ni Miss Julie Lico at yun ay 2019. Nais ko po magbigay ng statement tungkol po doon sa taong naghain po sa akin ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office kahapon. Siya po ay si Mrs. Julieta Lico Pearson. I reached out to my daughter with her at nakita po kami ng aking anak sa kanya. Inamin niya na nagkaanak siya kay Miss Julie Lico Pearson. Anong nangyari? Sadya ba niya kinakalimutan na anak niya si Miss Grandy? At ang kinikilala lamang niya ay yung dalawa niyang anak? Masakit talaga yun para kay Miss Grandy. Siya pa naman ang panganay mo. Ipinanganak ng 1984. Samantalang si Miss Maricel ay ipinanganak noong 1992. Saka nagkakilala na kayo, nagkasama na kayo. Na mga ilang ulit, tuwing umuwi ng Pilipinas, itong si Miss Grandy. Sinabi mo pa nga noong 2019, gusto mong regaluhan ng $10,000 para sa kanyang kasal. Dumating po yung time, this was last year, December, na napag-alaman kong ikakasal na po yung aking anak sa kanya. Kinausap ko po yung mga kamag-anak niya para hingin po yung bagong number ng anak ko upang ako po makapagbigay ng tulong sa kasal. $10,000 as a matter of fact. Pero tumanggi po silang ibigay yung number ng bata. Nakausap ko po yung isa sa mga kamag-anak niya, ayaw ibigay. Maging si Julieta Lico Pearson, ayaw din po ibigay ang number ng anak ko. Pero hindi mo mahagilap. Ayon sa'yo. One day, ito pong si Mrs. Julieta Lico Pearson ay nag-request na makipagkita sa akin. Ang reason ng kanyang pagkipagkita sa akin upang humingi ng 25 million pesos. 100 million pesos na po ang hinihingi. Take note, 100 million. Bilangin niyo po yung mga zero dyan. 10 zero yan. At spelled out, 100 million pesos. At dito po sa ibaba, nakalagay, they hope na ibibigay ko po yung demand na 100 million dahil kung hindi, ako po ay malalagay sa isang embarrassment. Ayan po. At tinupad nga po nila yung kanilang banta. Sa mga tao na kilala po sa akin, lalo sa akin mga followers, hindi po ako madamot na tao. Pero hindi po ako kumukonsinti sa anumang uri ng blackmail at extortion. Ito po ay plain and simple extortion. Limutan din yata ni Senator Raffy Tulfo
na wala natanggap na anumang financial support ang anak niyang si Grendy since birth. Pero mukhang nakalimutan din ni Senator Raffy Tulfo na ipinagbubuntis pa lang ni Miss Julie Licop si Grendy nung siya ay sinabing nakidnap, nawala, at hindi na nagkaroon pa ng komunikasyon sa kanya ang mag-ina niya. Yung pala, nasa US lang siya at doon nagtagal ng 13 years. Hindi rin siya ang nagpaaral sa bata, kundi tinustusan ito ng stepfather niyang si Mr. Joe Pearson. Pero yung 100 million pesos, sapat na ba yon para maibsan yung kakulangan at pagkalinga kay Miss Grendy? Lalo pat nakikita ng buong mundo kung paano gumastos ang pamilya Tulfo sa kanilang mga biyahe at pagbili-bili ng mga branded items. Kayo po, mag-comment po kayo kung ito ba talaga sa halagang 100 million pesos ay matatawag talaga nating extortion. Kasi meron ho siyang sinasabi sa kanyang programa when you reached out to him daw when you were supposed to get married or when you were about to get married daw po. Parang he tried to reach out to you daw, kaya lang daw po ayaw daw po ibigay nung mga relatives nyo po, even your mother, yung number nyo po, dahil magbibigay daw po siya ng $10,000 sa inyong kasal. Is there any truth to that po? Kasi yun po yung kanyang nilalabas sa kanyang palabas na Raffy Tulfo in Action. Hindi totoo yan. Thank you for bringing that up and asking that because I want to set the record straight. Hindi totoo yan po. First of all, na-meet niya ako sa 1997, di ba? So, as I said earlier, I've visited the Philippines a handful of times, maybe 5 times throughout that time. So, I'll see him, I'll come for 3 weeks. I'll see him about 5 times, 4 to 5 times in those 3 weeks. So, each time, nawawala yung numero ko, nawawala yung email ko, nawawala yung address ko. So kung ang kinikilala mo ay dalawa lamang mong anak, malamang hindi mo na ililista as beneficiary mo sa lahat ng mga dokumento mo sa SSS, sa PhilHealth, sa Pag-ibig at ngayon sa GSIS na mayroon ka pang isang anak. At yun ay si Miss Grendy. Ito siguro ang dahilan kung bakit hindi mo pinakilala si Miss Grendy sa dalawa mong anak. Okay. So, did you meet Jocelyn po in person? Opo, mga 2 beses. 2 beses? Pero Okay. hindi si Maricel So, or Ralph. Hindi si Maricel o kaya si Ralph? Opo. Inilihi mo ba sa kanila kung ano ang kaugnayan mo kay Miss Grendy? Tinanong ka kung anong klase kang ama. Ang sabi mo mapagmahal at caring. And what kind of dad are you? Oh, very loving, caring, and of course, palaging natataranta pag nababalitaan kong late na at wala pa sila sa bahay or hindi ko sila na-account kung nasaan yung kanilang whereabouts. Yeah. Ngayon, pinapakita ko sa mga anak ko na ito ako, kung kailangan nyo ako, ito ako, mahal ko kayo. Pero taliwas ito sa naranasan ni Miss Grendy. Iba yung kanyang isinalaysay, iba yung kanyang naramdaman sa'yo bilang kanyang ama. It's a form of name calling. Ginagamit niyo po ba yung last name na Tulfo? Hindi, pinalitan ko na. Pinalitan niyo na. So, when you were in school, never niyo po ginamit yung last name na Tulfo. You were just using your mom's name. Oh, sorry. Nung sa Pilipinas ako hanggang sa US, ginamit kong Tulfo. So, pinalitan ko lang yung pangalan ko the last time I saw Raffy. So, the last time I saw Raffy, mga 2008 ata, pinalitan ko na yung pangalan ko. Bakit niyo ho pinalitan yung pangalan niyo? Kasi, kinuha ko ang pangalan ng tunay na ama ko, si Joe Pearson. Yun ang sasabihin Joe ko. Pearson. So,
So parang homage ko sa kanya kasi siyang nagpalaki sa akin. At saka 2008, may isip na ako, may edad na ako. So I think that's when I really saw what my father, Rafi, is just a father, right? He's genetic material. What he was like. So naalala ko na kailangan ko ng tulong sa kanya sa college. So tumawag ko sa kanya sa 2008, meron naman siyang kaya, pero pinalitan ng numero niya sa akin. Tawag ako ng tawag, hindi ko siya makatawag. So after that, everything just hit me in the face that he's not a real father. He's never going to be. Pinalitan na nga niya ang kanyang apelido. Dahil hindi ka daw naging ama para sa kanya. And you will never be. Dagdag pa niya. Kung naitatwa mo si Miss Grendy na iyong anak, noong 2021 na interview ni Miss Corina, mas lalong hindi natin nadidinig sa iyong mga bibig ang pangalang Chels Ishi Tarakatak Tulfo na anak mo di umano kay Ana Lizelle Tarakatak. At ang ipinapakita mong hindi pa kilala sa batang minor de edad na ito, na anak mo, kung anak mo nga, ay isang labag sa batas. Meron kasi ritong psychological and emotional abuses na matatawag. Kung ito ay talaga mong anak, masakit. Para hindi mo rin kilalanin ang batang ito. May birth certificate yung bata. At ito ay naihain pa sa COMELEC nung sinampahan ka ng kaso ni Miss Julieta Lico para sa iyong disqualification sa pagtakbo bilang senador. Iba sa iyong programa ay pinapakita mo na dapat kalingain ang mga bata, dapat suportahan. Paano itong sinasabi nilang mga anak mo, samantalang dalawa lang ang kinikilala mo? Ang tanong natin, nakalimutan ba ni Senator Rafi Tulfo na mayroon pa siyang ibang anak? O sadyang malihim lamang siya? Iba kasi yung hindi mo alam na may anak ka. At iba yung may anak ka pero itinatwa mo. May kapatawaran pa yung hindi mo alam na may anak ka eh. Pero mas mabigat yung alam mo may anak ka pero hindi mo kinilala. Masakit yon sa mga bata. Marahil kaya ganito ang nararamdaman ni Miss Grendy dahil sa ipinapakita mong ito sa iyong pagsisiwalat na mahal mo ang dalawa mong anak, hindi ka mapakali kung sila ay nasa bahay na at talagang ibinibigay mo ang pagmamahal, ang pag-aaruga na hindi naramdaman ng ibang anak mo. Dahil sabi nga ni Miss Grendy, lahat ng contact numbers niya kung paano mo siya makokontak tuwing pupunta siya at uuwi sa US, nawawala sa iyo. Kaya napuputol ang komunikasyon ninyo kapag siya ay wala na sa Pilipinas. Mahirap magkaroon ng selective memory lang. Yung gusto mong matandaan at maibig ka sa iyong bibig ay yung gusto mong madinig na ibang tao at gusto mong manatili sa utak mo. At iwinawaksi mo yung ayaw mong malaman ng iba or yung ayaw mong matandaan. Tinanong siya ni Miss Karen kung babaero ba si Senator Rafi Tulfo dahil nga parang ganun yung pagkakakilala sa mga Tulfo brothers, babaero. Ito ba'y dahil marami kasi kayong magkakapatid? Kasi ang ama mo naman may trabaho noon. Yeah, pero he wasn't corrupt. Oo, ayun. So, kung gusto niya, pwede dahil provincial commander at that time. Hindi, pero chick boy. Yun! Siya na nagsabi, chick boy ang tatay niya noon. Totoo naman, medyo away-away sa mami ko. Pero, hindi pa rin niya kami napapabayaan. Kaya kami naghihirap dahil sobrang dami namin 10. Just imagine, magkano ng sweldo ng father ko. Pinag-aaral ako ng ate ko, pinag-aaral ako ng kuya ko, pinag-aaral din ako ng auntie ko. Pero wala akong tinapos. Sinabi mo yung dad mo, babaero. Ang mga Tulfo brothers ba, babaero? Ewan ko kay Mon, kay Erwin, kay Ben, pero si Rafi, mabait. Kung saan mo bang sinabi, ayoko maging babaero? Yeah, gusto ko maging mabait. Nakikita ko na minsan nagkakaroon silang debate and then kung minsan yung daddy ko hindi umuwi sa tamang oras so nag-aaway sila pero napapabay pa rin ng daddy ko yung mga needs. Inamin dito ni Senator Rafi Tulfo na yung kanyang ama ay babaero. So, ang itinuro niya, malamang daw yung ibang kapatid niya. Pero siya hindi. Well, sanay naman siya magturo. Diba? Sanay naman siya magturo kung sino yung ibang may sala. But never siya magkakasala. So, sinabi niya, hindi siya babaero. Ayaw niya.
choice niyang hindi maging babaero. Sexiness. Oh. Naniniwala ko ba kayo malakas pa ang sex appeal niyo hanggang ngayon? Hindi ko alam kasi wala na nagkakagusto sa akin Ay, sis! Wala nga. So, paano niya may explain kaya yung naging relasyon niya kay Senadonia Amos, kay Congresswoman Jocelyn Pua, kay Barbara Milano? Barbara, naging emotional ka kanina dun sa pagbanggit mo sa isang politician na sikat na ngayon. Bakit? Kasi di ba, syempre minahal mo yung tao. Tapos ilang taong kayo, 3 years. Kaya maalala mo kasi wala namang ginawa sa'yo masama yung tao. Minahal ka rin naman. Liligaw. Hindi ka talaga nagpaligaw at trabaho lang. Pero at that time, talagang na-inlove ka ng bonggang-bongga. Oh, kasi po hindi ko naman alam na may asawa siya ng talaga. At saka si Lizelle na ina ni Chelsea. Ano kaya yun? Di ba na? Ano kaya yun? Na in love lang? Hindi naman siya babaero pero na in love lang siya? Magkaiba ba yun? Siguro sa paningin niya magkaiba yun. At saka tahimik naman siya. Tahimik naman siya tungkol sa mga issue ng mga naging karelasyon niya. Takot daw ba siya sa asawa niya? Ang tanong ni Vice Ganda. Ang sagot niya, nire-respeto niya. Nire-respeto. So, only one yan. One and only. Pero lumunok kayo, sir. Ito marahil ang dahilan kung bakit kailangan sabihin niyang 2 lang ang kanyang anak nung tanungin siya ni Miss Corina Sanchez. Kasi kung sasagutin niya si Miss Corina Sanchez ng 4 ang kanyang anak, samantalang 2 lang ang kanyang binabandera na anak niya kay Congresswoman Jocelyn Pua, baka tanungin siya ni Miss Corina kung sino pa yung 2. At kapag lumantad yung 2, anong iisipin ng publiko sa kanya? Na mayroon siyang anak sa labas? At iniisip niya na ito ay hindi magandang imahe? Lalo pat siya ay kinikilalang isang family-oriented man? At inaayawan ang may mga mistresses? Katulad nga ng sinabi niya, di ba? Hindi siya nambababae at choice niya yon. Kaya pag sinagot niya na 4 ang kanyang anak, masisira yung imahe niya na hindi siya babaero na siyang sinagot niya nung siya ay ma-interview ni Miss Karen Davila. Punta naman tayo sa ibang issue. Erwin did also go beyond apologizing. He even said, alam niyo po, napag-isip-isip ako dito sa ang tawag niya, Tulfo brand of journalism. Yes. There's this whole debate as to whether or not this is journalism, but we all know what he's talking about. When he says Tulfo brand of journalism, that refers to all of you, no? The brand that people associate with you. Did you enter into this discussion na baka nga naman sobra-sobra na tayo magmura at manlait at kung makabatikos ng mga tao sobra-sobra? Because he said, this is forcing us to rethink that also. Well, maybe in his case, in Kuya Ben, in Kuya Mon, I think siguro kailangan, it's about time, pag-isipan nila, pero ako hindi. Medyo nalalayo ako sa kanila, iba naman kasing style ko. Public service si Rafi. Public service. Oo. Maliwanag yung sinabi ni Senator Rafi Tulfo noon na hindi siya katulad ng ibang mga kapatid niya. Hindi siya kasama doon sa Tulfo brand of journalism na palamura. Totoo ba to? Talaga mapapansin natin, no? Wala talaga siyang kasalanan ng kahit na ano. Pwede siya magturo, pwede siya manisi ng iba, pero never siya magkakamali. Kasi sabi nga niya, hindi siya parte nun ng Tulfo brand of journalism. Kakaiba siya sa iba niyang mga kapatid. Na itong isang amo ng rape ng OFW, nagmalupit at ng rape, umalis yung OFW at hanggang sa makauwi ng Pilipinas, minarapat na hindi na magsampa ng kaso. Ito po ang nakakainit ng ulo at napamura po ako noon nung ako po'y nasa radyo. Oops! Ano ito? Umaamin na ba siya na parte siya ng Tulfo brand of journalism? Makinig ka na mabuti, sir, ha?
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!